Minsan, parang hindi na bagay na tawagin mga biktima ang ganitong mga Pinoy na kapag napahamak, iiyak-iyak sa social media at hihingi ng tulong sa gobyerno. Ngunit paulit-ulit naman pumapatol sa mga illegal recruitment. Kahit nga paulit-ulit din nagpapaalala at nagbababala o nagbibigay ng babala ang ating gobyerno na huwag papatol sa mga illegal recruitment na dapat dumaan sa tamang proseso sa OWA, DMW at sa PIDUS. At take note guys na ang pangyayaring ito ay hindi luma. Latest lang ito na kahit paulit-ulit namang lumalabas sa balita ang mga ganitong sitwasyon at mga nangyayari kapag dumaan sa ganitong kalakaran. Nasagip sa Tawi-Tawi ang 27 Pilipinong ni-recruit umano para gawing scammer sa Cambodia. Inaresto naman ang 3 recruiter umano na magtatawid sana sa kanila pa Malaysia sakay ng bangka. Nakatutok si John Consulta, exclusive. Up! Agad hinarang ng mga tauhan ng NBI Human Trafficking Division at PNP Special Operations Unit ng Tawi-Tawi ang 5 bangkang ito sa Bungaw, Tawi-Tawi. Sakay ng mga bangka ang 30 Pilipino, 3 sa kanila, umano'y facilitator o recruiter. Kayo po ay nahuli namin ang paglabas sa Republic number 2208 committed by RA 10364 at Human Trafficking. Ano po? Pero po kayong karapatan lahat, tumahimik. Ayon sa NBI, mula sa Zamboanga City ay itatawid pa Malaysia ang 27 biktimang ni-recruit online para dalhin naman sa Cambodia kung saan sila pagtatrabuhin bilang scammer. Ang mga sindikatong pong ito ay gumagamit ng mga profile ng isang HR staff o personnel at mga profile ng mga magagandang babae upang makahikayat po ng mga applicant na allegedly magtatrabaho po bilang customer service sa ibang bansa. Sila po ay binigyan ng instruction na imbes po ng regular route ang kanilang pagdadaanan, sila po ay dadaan backdoor. Ayon sa NBI, ito ang kauna-unahang pagkakataon na may naarestong facilitator na nagre-recruit ng ating mga kababayan para magtrabaho sa mga scam hub sa ibang bansa. Sinusubukan pa namin makuha ang panig ng 3 inaresto. Kakasuhan po natin sila ng RA 9208 as amended. Ito po yung Anti-Human Trafficking in Persons Act. Qualified po ito considering sa dami po ng mga na-rescue nating mga victims. Ang mga biktima naman, dinala na sa Zamboanga City. Wag na po natin patulan itong mga offer po online na magtrabaho bilang customer service sa ibang bansa. Definitely po kayo po ay gagamitin lamang bilang mga scammer sa ibang bansa at kayo po ay maaabuso. Mas marami ang mga OFW ang nararapat na hindi natutulungan na dumaan naman sa tamang proseso. Pero sila mas napapriority dahil nga laging nababalita at paulit-ulit na lang ang ginagawa nila. Siguro panahon na wag silang tulungan para madala sila. Dahil hindi naman siguro rason na dala ito ng hirap ng buhay. Dahil mahirap na nga ang buhay, ipapahamak pa nila ang kanilang sarili. Kaliwat ka na naman ang mga agency ngayon or mga hiring sa agency na wala ngang babayarang placement fee at legal ka pang makakapunta at makakapagtrabaho sa ibang bansa. Pero sa ganitong kalakaran, ang titigas ng ulo nila. Pero pag napahamak, iiyak-iyak sa social media at hihingi ng tulong sa ating gobyerno.